Hello bali may gawa tayong die-in ngayon. So, ang problema nito, ito yung problema na minsan inaayawan ng mga technician kasi nga hindi nila alam paano gawin. So, ang problema nito, mahina yung arc. So, bali ito na yung loob So, ang reklamo ni customer nito, hindi maka-welding. So, pakita natin yung problema So, bali naglagay lang ako ng tester Yung test prod niya nakalagay na diyan doon. Negative at positive. Kasi ito yung natin. So, on natin yung welding. So, ayan. Nag-on na. Set tayo ng max. 300 amperes. Tapos yung output voltage 44. Pero tingnan natin kung makaka-arc ba. So ganyan lang. Nakatodo na yan. So yan yung problema niya. Patayin muna natin. So balik natin to sa workbench So bali andito na yung welding sa workbench natin So may apat pala na na klase ng trouble ng welding na kadalasang inaayawan ng mga technician. So isa na yung ganitong trouble na mahina yung spark. Ang isa naman kabaliktaran nun. Nakatodo yung ampere, ayaw naman humina. Hindi mo mahinaan yung spark ng welding. So nakatodo siya. At saka pangatlo, yung nagpalit ka na ng mga piyesa na alam mong hinihinala mong may sira, tapos umiilaw pa rin yung overcurrent protection natin, hindi mawala-wala. So yun yung pangatlong trouble na kadalasang inaayawan ng mga technician na hindi nila kabisado yung circuit ng welding. At saka yung pang-apat, ayaw mag-spark o hindi mo mapalabas yung signal, output ng welding. So yung PWM naman nun may problema. So sa ganitong trouble ni welding, balik tayo dito So sa ganitong trouble ni die-in, kahit na balik ta rin tong problema ni die-in, kahit na anong problema, kabisado ko na yung mga trouble nito So sa pagkakataong ito madaliin ko lang to kasi kailangan ni customer magawa yung welding. Kasi hindi ko ginalaw to kahapon, kaya nagpahinga lang ako kasi sumakit yung mata ko So ngayon natin ayusin. So mabilisan lang to. Tapos tingnan natin yung problema kung mawala ba. So palitan natin yung piyesa Subukan muna natin yung isa. Pag tumino siya rito, di swerte tayo.
So, ayan yung piyesa, no? So, tabi natin to. Yan. Tapos, magpalit tayo ng bago. So, yan. Tapos na. So, palamigin lang natin ng konti, tapos linisin natin, tapos testing na natin yung welding. So, tester lang tayo ng kung connect ba yung mga paa.
So ayan, wala nang problema. So testin na natin ng panda rin. So on natin. Yan. On natin din si welding. So yan, nag-on na. 290. Yan, sagad 300. So output 41.2, 42.5. So testing natin itong welding sa labas kung ganun pa ba rin. So balik na tayo dito sa labas, ano? So try natin itong welding. Kung pinalitan natin yung isang pyesa, kung tumino yung ano, yung arc nito, so jack pa tayo, nakachamba tayo. So natin. Yan. Nakaset tayo ng 300 amperes. So try natin yung spark. So yan. Welding na. So buti yun lang ano natin. Hindi na tayo nagpalit ng ibang pyesa. So hinaan natin kung may hinaan ba. So yan. Sagad natin ng 150. Yan. So pinaka ano nito is 19 ampere, 70. So yan, nahihinaan. So 300. Yan, okay na. Bali, ito pala yung ano, diagram ni Daidin. Black diagram niya. Yan. Kaya kahit anong piyesa na masira dito, di kaya nasunog, na hindi na maaring malaman kung anong number ng piyesa, eh meron tayo. Yan o, meron yan, kompleto lahat yan. So kaya kabisado ko si Daidin. Yung iba nagsasabi na si Daidin is underrated sa ampere, ano, pero kung ako ang masusunod, makakakumpit po si Daidin. May ititweak lang tayong ano, na kailangan makapag-wield siya ng ano, below 50 amperes, kasi si Daidin hindi kasi nakaka-wield ng 50 amperes below. So mahirap siyang mag-wield banda doon.
So kaya sinubukan ko na yung ano dito. Inano ko talaga, madaling salitain, minodify ko lang ng konti. Pero hindi tayo nagpihit dito. Hindi natin pinihit yung terminal na to, yung trimmer na to, yung dalawa. Bawal ho nating ano yun yan, kalikutin yan. Ay, hindi naman sa bawal, kasi pag kinalikot nyo, so isa lang ang magiging tataas yung amperahe nyo. So pahirapan nyo si Daddy ng mag-welding. So bali try lang natin to i-pull weld ng saglit, kung makakaubos ba ng rod. So bali ito na lang yung ubusin natin. Yan na lang yung haba nito. So natin yung welding. Yan. So set lang tayo ng yan 170. So bali ito na si Daddy, nabuo na natin. So pwede na natin itong ibigay kay customer. So ayan, 299. Tapos output voltage, suka tayo 42.9. So ayan, nakita nyo naman yung test natin. So okay na. So hanggang dito na lang.